Muntik nang himatayin si Lucas dahil sa gulat pagkatapos niya mag-over the backwood mula sa sarili nilang bakuran. He's sneaking out the night when a white lady appeared in front of him. Hindi pala white lady, but lady in white. Nawala ang gulat niya nang mapagtantong nakasuot ng wedding dress yung babae. Umiiyak itong nakaupo sa tabi ng poste. Yakap ang mga binti nito. Miss, hindi ka naman multo, di ba? Umangat ang mukha ng babae. The moment na tinangala siya nito, na-mesmerize siya agad sa taglay nitong kagandahan. The girl have a small and flawless face, perfect nose line, alluring eyes and thin lips. Para siyang nakakita ng isang Diyos sa lupa. Pakasalan mo ko. Ha? Nabigla siya sa sinabi nito at nakaramdam siya ng intimidation nang maisip niyang baka isa lang itong nahihibang na babae. Sayang, ang ganda pa naman niya. Kaya lang, hindi niya pwedeng pag-aksayahan ng panahon ng isang baliw. Pakasalan mo ko, mister. Iniwan niya itong nagmamakaawa at nagsusumamo. Subalit, mapaglaro nga lang talaga ang tadhana. Nabaon siya sa utang dahil sa madalas na pagkakasino. He was eventually neglected by his parents. The only way he can make up with them is for him to marry a girl named Althea. Nang maglaon, ay nalaman ni Mateo na ang magandang si Althea ay ang parehong baliw na minsan niyang nakilala. Matuloy na kaya ang kasal na inaalok ng estrangherang dalaga kay Mateo noon? Magandang araw, Angel. Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din yung subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Umaapaw ang kasiyahan ni Althea habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Umaapaw din ang kagandahan niya sa suot na puting gown na dinisenyo pa ng isang kilalang fashion designer sa bansa. She's alluring. Her beauty shined throughout the room. She must have been the most beautiful woman in the world that day. Iyon ay isang tipo ng araw na hinintay niya na mahabang panahon at pinaghandaan niyang mabuti. It's her day. It's her wedding day. At hindi siya lubusang makapaniwala na dumating na rin sa wakas ang araw na magiging isa na sila ni Henry Vergara. Henry has been her boyfriend since she was in a first year high school. Now, she's already a senior college student. Ang tagal na nila. They've been partners for 7 years. Para sa kanya, sapat na ang haba ng panahon na yon upang sabihing sigurado na siya. Siguradong sigurado na siyang ito ang lalaking inilaan ng Diyos para sa kanya. She put her palm on her belly. Walang mapaglagyan ang tuwa niya habang iniisip na in a few months, hindi na lang sila basta mag-asawa ni Henry. Dahil magiging isang kumpletong pamilya na sila. Dahil magkakaroon na sila agad ng anak. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Pampaswerte sa natatanging araw na yon. Handang-handa na siyang lumabas ng kwarto nang biglang tumunog ang kanyang smartphone. Ang kanyang fiancé ang tumatawag sa kanya. Napangiti siya nang maisip na hindi na rin pala ito makapaghintay na magkita sila ngayong araw sa altar. Nag-aalilangan siya kung sasagutin ang tawag. Baka kasi mamaya ay maging bad luck pa ito. Ayon na rin sa mga pamahiin, but then, ilang araw na silang hindi nagkikita dahil sa wedding preparation. She also missed him already. Kaya naman sinagot na rin niya ito. Hello, Henry? Abot tenga pa ang ngiti ni Althea nung hindi pa nagsasalita ang nobyo. Pero nung magsalita na si Henry, ay biglang nagdilim ang paligid niya. I'm so sorry, Althea. Sinubukan kong isalba pa yung nararamdaman ko para sa'yo. But I fell out of love. Hindi ko kayang pilitin ang sarili ko na pakasalan ka dahil hindi ko na gusto. I can't marry you dahil may mahal akong iba. Mahal ko na si Claire. Patawarin mo ko, pero siyang pinipili ko. Pakiramdam ni Althea parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Something blocked her throat so that she can speak or ask anything. Ang hiniling na lang niya sa mga oras na yon, sana nagbibiro lang si Henry. Sana isa lang yung uri ng biro, na sana bawiin ito ang mga salitang yon. Dahil hindi niya matatanggap na ipinagpalit siya nito sa kanyang half-sister. Kung totoo ang mga yon, paano na siya? Paano na ang batang dinadala niya? Sorry din dahil nagsinungaling ako sa'yo. I just lied so you won't blame me for not protecting you that night na akala mo may nangyari sa atin.
Hindi ko anak ang dinadala mo, Althea. Anak siya ng ibang lalaking hindi natin kilala. May pinainom sa iyo ang kapatid mo nung gabing yun. At ibang lalaki ang nakasama mo. Nag-guilty lang ako, kaya ako inako ang responsibilidad. Pero hindi ko rin pala kaya. If I'm marrying someone, that would be Claire. I'm really sorry. Nagunahan sa pagpatak ang masaganang luha ni Althea habang nakikinig sa lalaking nasa kabilang linya. Muli niyang hinaplos ng palad ang kanyang tiyan. She couldn't believe that this is happening. Sobrang saya na niya kanina. Tuwang-tuwa pa siya dahil magkakaroon na sila ng anak ni Henry. Pero hindi pala nito anak ang pinagbubuntis niya. Sino ang estrangherong nakakuha sa kanya? Sino ang nakabuntis sa kanya? Sinong kikilalaning ama ng ipinagbubuntis niya sa oras na maisilang niya ito? Habang madaming katanungan ang gumugulo sa isip niya, her cellphone slipped out of her hand. Nahulog yun sa sahig at nabasag ang screen niyon. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa magsawa siya at maisipang puntahan ang kanyang daddy sa bahay nito upang magsumbong at humingi ng comfort. But she's too late to realize that running to her dad was a big mistake. Sa harap ng stepmom at stepsister niya na si Claire, ay sinampal siya ng daddy niya ng malakas sa muka. May gana ka pa magpakita sa akin, Althea? At bakit suot mo pa yung gown na yan? Hindi ka ba tinawagan ni Henry? Di ba sabi niya, hindi siya ang ama ng pinagbubuntis mo? Na natulog ka at may kasamang ibang lalaki. Dad, ba't di niyo tanungin si Claire? Ba't di niyo siya tanungin kung anong ginawa niya sa akin kaya nabuntis ako? She tried to defend herself. Ngunit mukhang walang balak makinig ang daddy niya sa kanya. Huwag mong idadamay ang pangalan ni Claire dito, Althea. I am so disappointed to you. Sinira mo ang pangalan ko. My family. Tama lang ang desisyon ni Henry. Hindi ka niya dapat pakasalan. Hindi dapat ikaw ang minahal niya. Naawa siya sa sarili niya. She was neglected. She was being betrayed. She was being destroyed. She was hurt. Pero bakit siya pa yung sinisisi nila sa nangyari? Bakit siya pa yung lumalabas na masama? Ang kasalanan lang naman niya ay inibig niya si Henry at nagtiwala sa mga taong hindi pala niya dapat pinagkatiwalaan. Suot ang kanyang wedding gown at daladala sa isip ang mga masasakit na salitang binitawan ng kanyang daddy, umalis na siya at ipinangako sa sariling hinding-hindi na siya tatapak sa bahay nito kahit kailan. She had to find another man. She had to find a man who will be willing to marry her and to accept her child as his own. Kailangan niya ng karamay upang hindi na siya muling i-underestimate ng kanyang pamilya. Kung pamilya pa nga niyang maituturing ang mga ito. Umiiyak siyang umupo at niyakap ang sarili sa gilid ng isang poste sa isang kanto ng kanilang barangay. Miss, hindi ka naman multo, di ba? Tinatamad siyang napaangat ng ulo upang kilalanin kung sino yung kumausap sa kanya. The guy instantly looked so shocked when he saw her face. Mukhang itong nabighani sa kanya. Pakasalan mo ko. Iyon ang lumabas sa kanyang bibig. Because looking at the guy's physique, hindi na ito masama sa taste niya. Nagulat ang lalaki. Nahihibang na lang kasi siguro ang magsasabing pakasalan siya ng taong hindi niya kakilala. Pakasalan mo ko. Pag-uulit ni Althea sa tono nagsusumamo at nagmamakaawa. Ngunit umikot yung lalaki at basta na lang naglakad palayo. Marahil ay iniisip nitong baliw talaga siya. Makalipas ang 10 buwan. Naiinis na napabuntong hininga si Lucas. Tinalo na naman siya ng dealer sa kanyang nilalaro sa kasino. Wala naman yatang epekto yung binili niyang Chinese Lucky Charm na nagkakahalaga pa ng 10,000. Sunod-sunod na ang gabing mukhang minamala siya sa loob ng maingay na kasino. Ano Lucas, lalaban ka pa ba? Nakangising tanong sa kanya ng dealer na si Dante Sanchez. Bukas ito palagi sa lahat ng players na gusto ng kompetisyon. Hindi ito nauubusan ng pera. May-ari ito ng malaking biscuit manufacturing corporation. Ngunit bukod pa doon, nag-i-import din ito ng mga sasakyan na nanggaling sa Taipei. Napahinga ng malalim si Lucas. Looking at the confident face of the dealer, alam niyang wala pa itong balak na tumigil ngayong gabi. Ngunit out of balance na ang kanyang account. Walang-wala na siyang pantaya ngayon. Kaya ang tanging magagawa na lamang niya ay umuwi na lupaypay ang mga balikat. Malalim na ang gabi, Mr. Sanchez. Bawi na lang bukas. He smiled at one side. Hindi pwedeng makita ng iba na talunan nga siya. He needs to stay confident
para maipakita sa iba na malakas pa din siya. Sige lang Lucas, nandito lang ako. Nakangisi na wika pa ni Mr. Sanchez. Tumango siya bago umalis. Habang papalabas ng kasino, sa medyo madilim na koridor, tumama ang katawan niya sa matigas na dingding nang bigla na lamang siyang suntukin sa sikmura. Namilipit siya sa hindi inaasahang sakit, dulot niyon. Lucas, 10 milyon. Nasaan ang 10 milyon ko? Hindi rin niya inaasahang lilitaw ngayong gabi doon mismo sa kasino si Migueleto Mendez, isang mafia boss na nagbebenta ng mga walang papel na armas sa iba't ibang mga grupo. Nagkautang siya dito nitong mga nakaraang buwan at hindi niya namamalayang umabot na pala iyon sa 10 milyong piso. Nanlumo siya sa kanyang sarili. Masasaktan na naman sana siya ng isang tauhan ni Mr. Mendez nang itaas niya ang dalawa niyang kamay. Teka lang, magbabayad ako Mr. Mendez. Dadagdagan ko pa ng 10% interes kung gusto mo. He reassured. Although he's not really sure when or how will he pay his debts. Sinabi lang niya iyon upang hindi siya tuluyang sakta ng mga taong kaharap. I'm giving you 48 hours, Lucas. Kapag hindi ka nakapagbigay ng kahit kalahati, alam mo na kung anong kaya kong gawin sa'yo. Oo, naiintindihan ko. I can pay you in 2 days. Sinisigurado ko yan. Lucas confidently blabbered. In case he couldn't find 10 million pesos on his own, may magulang naman siyang matatakbuhan. Nagahari at reyna sa munisipyo ang papa at mama niya bilang mayor at vice mayor. Alam niyang hindi siya matitiis na mga ito, kaya tiwala siyang may tutulong sa kanya. 30 hours have passed. Tinawagan na niya lahat ng mga kaibigang maaari niyang hiraman ng malaking halaga, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nagpaunlak ng tulong. He tried contacting his businessman best friend, Jacob. Unfortunately, nagmatigas ito. Wala na siyang ibang naisip kundi ang parents niya. Pero hindi niya masabi sa mga magulang na kailangan niya ng pera na pambayad sa mga naipatalo niyang pera sa kasino. Kapag inamin niya, lagot na siya sa mga ito. Naaalala niyo yung ipinakita kong commercial unit last year? Ma, I decided to franchise Starbucks. Kailan ka pa nagka-interest doon? Hindi ka nga mahilig sa kape. Saad ng amang si Rigor Cortez. Nakaupo ito sa couch katabi ng asawa nitong si Mildred Cortez. It's Sunday, kaya parehong day offs na mga ito mula sa munisipyo. Ano kasi? Di agad naisip ni Lucas na maaari siyang pagdudahan kung bakit naman kasi coffee shop ang nasabi niya. Hindi man kasi yun pa. Tutulungan naman ako ni Jacob. Tsaka, nag-research din ako. Pagdating sa paggawa ng kape, syempre, mag-hire ako na may mga experience sa ganong trabaho. Pa, ma, sige na. I just need 10 million pesos, all in all. 10 million pesos? Gulat na saad ng kanyang ina. Kapag kuwan ay kumalma din ito. 10 million, maliit na bagay. Nagtinginan ang mag-asawa at nagsenyasan gamit ang mga mata. Nakahinga ng maluwag si Lucas sa pag-aakalang pagbibigyan siya ng mga ito. In his mind, magbabayad siya ng utang kay Mr. Mendez, tapos uutang ulit siya sa ibang tao upang maitayo niya ang negosyong nasabi. Trining! Tawag ni Mrs. Cortez sa isa nilang housemaid. Tumayo ito nang sumagot ang katulong. Dalhin mo sa akin yung walis tambo! Dali! Wala pang 1 minuto nang lumapit ang katulong at ibinigay sa babaeng amo ang hinahanap nito. Habang iniisip naman ni Lucas kung ano ang gagawin ng kanyang ina sa walis, ay lumapit ito sa kanya at hinampas siya nito sa binti. Gulat naman ang binata. 10 milyon ang utang mo, Lucas! Hinampas na naman siya ulit ng kanyang ina ng mas malakas. Umalis ka! Maghanap ka ng pambayad mo sa utang mo! Umalis ka na! Puro ka problema, Lucas! Mula pa nung high school ka, sugal na lang ang inaatupag mo! Umalis ka sa pamamahay na to! Hindi siya tinigilan ng kanyang mama sa paghampas hanggang sa makalabas siya sa front door. Buong akala niya ay walang kaalam-alam mga ito sa pagkahilig niya sa sugal, pero nagkamali siya. Now, he have no one to turn to. Punong-puno ng pagsisisi ang mukha ni Lucas. Nangihina ang mga balikat niyang napaluhod sa harapan ng kanilang pinto. Kaharap ang kanyang inang galit na galit. Right now, your gambling debts have been settled already. Mrs. Cortez uttered. Napatingala si Lucas at nakaramdam ng kaunting kapanatagan.
Pero hindi ka makakauwi dito hanggat hindi ka nakikipagtransak kay Althea Ramirez. Hanapin mo siya. Sa kanya mo bayaran ang mga utang mo. Nang walang karagdagang paliwanag, isinara na lamang ni Mrs. Cortez ang pinto. Settled na nga yung utang niya, pero may panibago siyang problema. Sino si Althea Ramirez at saan naman niya ito hahanapin? Stair Cafe. Dito pinapupunta si Lucas ng nakausap niyang tao. Hindi niya kinailangan hanapin pa si Althea Ramirez dahil tumawag na mismo sa kanyang assistant nito. He was directed to meet her at the said cafe. Kaya nagpunta siya ng hapon. Hindi siya nakatulog nung nagdaang gabi. Pinatuloy siya ng best friend niyang si Jacob sa bahay nito. Pinatulog sa guest room, pinakain, ngunit hindi ito nagpahiram ng kahit isang piso. Dahil nakausap na pala nito ang parents niya at sinabihan na siya na huwag siyang pahiramin ng pera. Isa yun sa mga bumagabag sa isip niya, kaya hindi siya nakatulog. Wala siyang kapera-pera. Buti na lang dala niya ang kanyang sasakyan, kaya nakarating siya sa Stair Cafe. He parked his gray Fortuner beside a shiny black Audi S8, which he noticed seemed to be guarded by a man in a black suit. Curious siya ngunit inignora na lamang niya yon at pumasok na sa loob ng luxury cafe. Naisip niyang hindi basta-bastang tao ang kakaharapin niya sa loob ng shop na yon. Naisip niya na isang mayamang negosyante na kaibigan ng mama niya ang Althea na yon, na may mga negosyo na kagaya ng mga personalities na kilala niya. Isang may edad na babae na may gintong alahas, makapal na kulay ng makeup sa muka at firm na buhok. Pero sad to say, nagkamali siya ng inisip nang sandaling ituro sa kanya ng isang crew ang kinauupuan ni Althea Ramirez. Naroon ang dalaga, nakaupo ng maayos. Likod pa lang nito, alam na ni Lucas na hindi pa ito matanda. Kumpiyansa siyang naglakad patungo sa kinauupuan niya. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari o kung ano ang mangyayari. Ngunit determinado siyang ayusin ang gulo na ginawa niya, kahit na ang ibig sabihin ay ibayad ang kanyang pagkatao. Katapat lang ng Audi S8 na may bantay ang table kung saan nakaupo ang babae. Tumikim siya upang makuha ang atensyon nito. Tumingala ito sa kanya at ang una-una niyang napansin ay ang malungkot nitong mga mata. Pero maganda pa rin kahit gaano siya kalungkot. Maaari pa rin itong makapag-ibig ng sino mang lalaki. At yun mismo ang nangyari sa kanya ng sandaling yon. At agad siyang nahalina sa inosenteng anyo ng dalaga. Lucas Cortez? Tanong ng babae. Kung gaano kaganda ang mukha nito, ganon din kaganda ang malamig na boses nito. Siguradong kahit na sinong lalaki ay mabibighani agad ng dalaga. He also noticed that the woman looks still young but already have a well-developed body figure. Kahit nakaupo ito at nakatakip ng shawl, alam niyang napakaganda ng hugis ng katawan nito. Umawang ang bibig ni Lucas, subalit tangulang ang kanyang naisagot. Sinenyasan siya ng babae na maupo. Nung magkaharap na sila, lalo niyang nakita ang ganda nito. Nagniningning ang mabuti nitong muka, kaya kahit patayin siguro ang ilaw, makikita at makikita pa rin niya ito. Kasing puti at kasing kinis ito ng labanos. Sa kabila ng pagkahanga niya sa pisikal nitong kaanyuan, naalala niya ang tungkol sa pera. He didn't go there to see her beautiful face. He was there to talk to her about his dad's ride. Therefore, he didn't waste the time. Pwede ko bang malaman kung bakit mo binayaran yung utang kong 10 milyon? Kilala ba kita? Kilala mo ba ako? Sunod-sunod niyang tanong habang isinaserve ang in-order ng babae na 2 coffee macchiato at tinapay na tsokolate. Kilala kita. Ikaw si Lucas Cortez, the 23-year-old son of the mayor and vice mayor of this town, yet not so popular. I've known you since 10 months ago. Matikas niyang sagot. Nakakamangha, pati pananalita nito. It looked like she was trained to talk like a queen. Hindi ito gumagalaw sa pagkakaupo. Nakababa lang ang mga kamay nito sa ibabaw ng lamesa. Nakalugay ang buhok nito, ngunit wala ni isang strand ang nakatikwas. It was properly straightened and combed. Lahat ng detalyeng nakikita rito, napaka-perpekto. Isa lang ang hindi ang malungkot nitong ekspresyon. Then who are you? Lucas asked once again. Kahit gaano niya isipin, hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Although she looked so familiar. Minsan mo na akong nakitang umiiyak sa tabi ng isang light post sa street sa Barangay de la Paz. Kung hindi mo maalala, nakasuot ako ng damit, pangkasal. At 2 beses ko nang sinabing, pakasalan mo ko. Ngunit lumayo ka.
Unang linya pa lang nito, naalala niya ang dalaga kaagad. Paano niya makakalimutan ang gabing una siyang nakakita ng napakagandang babae na inakala niyang baliw? Oo nga, ito nga yon. Hindi mo ko kilala, kaya hayaan mo ko magpakilala. Ako si Althea Ramirez, isang 20-year-old student na may 2 buwang sanggol. Ano? 20 pa lang siya pero may baby na siya? Hindi agad siya naniwala, kaya pinagmasdan niya ang babae. Mukha naman itong walang anak. Then if it's true, napakaganda naman itong ina. Then if it's true, what does she want from him? Binayaran ko ang iyong mga utang. Para ikaw nang may utang sa akin. Bayaran mo to sa pamamagitan ng pagiging asawa ko at tumayo bilang ama ng aking anak. Seryosong saad ni Althea. Natigilan naman ang binata sa narinig niya. Naisip niyang nahihibang na talaga ang babaeng ito. Baka naman mayaman nga siya, pero may problema sa pag-iisip. He is just 23, so why would he tie himself to someone so early? Sa hindi pa niya kilala. No way. Hanggat maaari, enjoyin pa niya ang pagiging binata. You must be kidding me, miss. Hindi nga kita kilala. Bakit kita pakakasalan? Nasaan yung tatay ng anak mo? Hindi pa ngayon, pero babayaran ko yung 10 million pesos ng pera din. I'm sorry, but I won't marry anyone anytime soon. Ang magandang babae ay natiling seryoso at malungkot ang muka. Then ibalik mo sa akin yung 10 million pesos in cash, right now. Maghihintay ako. Sumagot siya na parang isang makapangyarihang tao. Agad na nawala ng pag-asa si Lucas. Lagot na. Saan pa siya kukuha upang makahanap ng 10 milyon? Naiipit na ang binata. Wala na siyang ibang choice kundi tanggapin ang inaalok sa kanya ni Althea. But he's too young for a marriage. Malayo pa sa mga plano niya ang pag-aasawa. Tapos ngayon, mukhang posibleng magkaroon na siya agad ng instant family. Hindi pa niya kaya ang ganoong responsibilidad. Isa pa, kung mag-aasawa rin lang naman siya, pipiliin niya yung babaeng gusto niya o mahal niya, saka yung mahal din siya. At higit sa lahat, yung wala pang anak. He doubt if his parents were aware of that thing. If they knew all about it, imposibleng iharap siya ng mga ito sa mas nakakahiyang sitwasyon. Siguro naman, hindi gugustuhin ng parents niyang makasal siya sa isang babaeng may anak na. But then, he eventually realized that whenever his mom is upset, nagagawa nito ang mga imposibleng bagay. Kaya nangyayari sa kanya ito ngayon. Hindi maipinta ang mukha ni Lucas na tumingin sa babaeng naghihintay ng kanyang sasabihin. She was patiently waiting for his response. Bakit ba kasi kasal pa? What if I'll work for you instead? As your assistant, for example, your butler, or your driver. Iminungkahi niya. I already have them all. Kailangan ko na lang ng tatay yung ama ng anak ko. Nasaan ba yung tatay niya? Iniwan ka niya? Ba't hindi mo sundan? Marami ka namang pera, di ba? Bakit hindi mo hanapin? He almost shouted. Ang lakas ng boses niya. Nanlumo naman siya na makita kung paano naging malungkot ulit ang mukha ni Althea. Parang may kumurot sa kanyang puso nung makita niya ang ganoong klase ng itsura. Hindi ko siya kilala. Mahinang saad ng dalaga. Hanggat maaari, ayaw nitong pag-usapan ang tungkol sa tatay ng bata. Naaawa at nahihiya ito sa sarili nito sa tuwing naaalala ang bagay na yon. Hindi agad nakaimik si Lucas. Paanong hindi nito kilala ang nakabuntis dito? Pasaway ba tong babae kaya sumama na lang sa hindi nito kilalang lalaki? Lalo siyang nadismaya sa haka-hakang iyon. But the melancholic expression of the woman made his heart melt. Sa isang banda, gusto niyang makilala kung sino yung lalaking sumira sa kinabukasan ng ganoon kagandang babae. Gusto niyang saktan at ipamukha rito na nagkamali ito sa ginawang pagkakamali. Pero paano? Utang nga niya, hindi niya mabayaran. Paano pa kaya yung maghanap ng taong walang identity? Okay. Gumalaw ang noo ni Lucas nang magsalitang muli ang babaeng kaharap. I'm giving you time until 5 p.m. tomorrow. Time to think, or time to find money. I'll call you. Sabi nito, tsaka nito hinawakan ang mamahaling pouch mula sa mesa at tumayo. Nag-ipit ito ng 1,000 sa ilalim ng platito bilang bayad sa bill. Bago ito umalis na hindi malang ginalaw ang ipinaserve nitong kape. Sinundan ito ni Lucas ng tingin hanggang sa makalabas ito. She owns that luxurious Audi S8 at yung bantay roon na lalaki ay malamang bodyguard nito.
Matagal siyang nakatulala sa table na iyon ng cafe. Nag-isip. Pinagtanto ng mabuti kung ano ang dapat niyang gawin. Unfortunately, he can't think straight. Binagabag siya ng tungkol kay Althea Ramirez hanggang sa kanyang pagtulog. Kaya naman pagising niya kinabukasan, nagdesisyon siyang makipagkita na agad sa dalaga. "Pahiram ng damit," sabi ni Lucas kay Jacob nang pumasok siya sa loob ng sarili nitong bedroom. Jacob still on the bed, pero hawak nakaupo ito at busy sa pagpindot sa laptop nito. "Ang aga, saan ka pupunta?" Tanong ni Jacob na busy pa din sa ginagawa. "Makikipagkita ko kay Althea Ramirez." Sagot naman ni Lucas habang naghahalongkat ng mga damit na bihira niyang makitang isinusuot ng kanyang kaibigan. "Sina mama ang nagdesisyon nito para sa akin. Bahala na, pwede na rin si Althea. Bata pa naman yun kahit may anak na. Maganda. Tingin ko nga, magaling siya sa lahat. Higit sa lahat, mayaman. Magtrabaho ka para sa sarili mo, Lucas." Komento ng concern na kaibigan. "Mayaman siya, but it doesn't mean she would provide for you. Kung hindi ka nahihiya sa sarili mo, mahiya ka sa ibang tao." Narinig niya ng maayos ang sinabi ng kaibigan, pero hindi yun tumatak sa isip niya. Nakangiti pa siya nang lumabas dala ang mga nakuhang damit mula sa closet nito. Nang makapagbihis si Lucas, tinawagan muna niya ang number ng assistant ni Althea na unang tumawag sa kanya. The man said she's already in her school. Sinabi nito ang mga detalye kung paano niya mahahanap ang babae sa pinapasukan nitong university. Sa Jade University. Morning break ni Althea ng sandaling yon. Tapos na ang unang 2 subject niya at nasa kantin siya upang kumain ng snack. Sa school, hindi siya nagdadala ng kotse. Wala rin siyang butler. Sa school, hindi siya yung elegante at mayamang personalidad. Isa lang siyang ordinaryong estudyante na madalas ikumpara sa sikat na stepsister niyang 5th-year student na si Claire Ramirez. Sa school, binubuli siya dahil sa pagkakaroon niya ng anak. "Miss, may basa ang damit mo." Napatingin siya sa lalaking nagsalita. Tinuro nito ang kanyang itaas na bahagi ng katawan. Akala niya concern nito, ngunit tumawa ito ng malakas kasabay ng mga kasamahan nitong tumawa rin. "Ganyan talaga pag may anak na. Ay mami, nagugutom na ako." "Ako din, kanina pa ako gutom eh." Sabay-sabay tawanan ng mga kalalakihan. Napayuko na lamang si Althea. Nakalimutan niya magdala ng shawl, kaya kitang-kita ang basa sa damit niya. She was about to turn around and leave the canteen when she felt a warm thing from behind. Sa kanya napansing, nabalutan na siya ng jacket mula sa kung kanino sa kanyang likuran. Nagtaka siya, lalo na nang sandaling tumahimik ang buong lugar. Lahat rin ay nagtatakang tumingin sa kanya at sa taong nasa likod niya. "Nakalimutan mong dalhin ang shawl mo," sabi niya. Lumiko siya ng saktong nagtama ang mga mata nila ni Lucas Cortez. Nagtaka ng sobra si Althea kung bakit naroon ang binata. Nagpunta ba ito roon para sa kanya? Para makita siya? Kung ganon, bakit hindi siya sinabihan ng butler niyang si Andres? Hindi naman malalaman ni Lucas kung saan siya ngayon kung hindi nito kinausap ang kanyang butler. Hinarap ni Lucas ang mga manonood o ang napaka-intriga ng mga estudyante sa kanilang paligid. "What? Is it really funny to see her in the state? Wala ba kayong mga nanay?" Althea suddenly froze. But at the same time, she was amazed by how Lucas defended her. Kung gaano kaseryoso ang mukha nito, ganoon din ang tono nito. There was no anger in it, but there's the authority. Pwedeng umaarte lamang ito, but she was thankful. She was touched. Walang nakaimik sa mga kapwa niya estudyanteng naroon. Lahat ay nagulat, nagtaka at mukhang natakot sa maotoridad na lalaking bigla na lamang sumulpot at nagtanggol sa kanya. Now, she thought that he's not really bad. He can act. He can also be changed. Yung ugali nitong walang alam sa buhay kundi sugal, naniniwala siyang pwede pa yung mawala o mabago. "Tara na Althea, huwag kang kumain dito," he said before folding her hands. Nagulat na naman siya dahil bigla-bigla itong nangihila palabas ng kantin at nang makalabas saka siya nito binitawan. "Bakit mo hinahayaang bastusin ka nila? Anong nangyari sa mayamang Althea Ramirez na nakilala ko kahapon? Isang gabi lang, nagbago ka na?" Gulat na gulat pa rin si Althea. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nagugulat siya sa reaksyon ng lalaki ngayon. Mukhang nag-aalala talaga ito sa kanya. O dahil ba sa pera? Akala ko ba mayaman ka? Bakit dun sa loob parang ikaw yung pinakamahirap na tao dito? Wala silang alam.
Sagot ng dalaga. Tungkol sa pagkatao mo? Tumango naman ang dalaga. In this place, and in all of the places in the world, except her home, no one knows who she really is. Maski daddy niya, hindi siya kilala ng totoo. Siya si Andrea at ang attorney ng kanyang ina lang ang nakakaalam kung sino talaga siya at kung anong meron sa kanya. Her dad and her staff family didn't know that she inherited millions of money from her deceased mother. Bakit? Curious na tanong ni Lucas. Because I don't want them to praise and respect me just because I have money. Nowadays, you can find a loyal one if you're using your wealth. Kapag wala ka ng pera, tatalikuran ka rin nila. It's better to stay on the ground so that you know whom to trust and not. Seryosong saad ng dalaga. Wala siyang kaibigan. Wala siyang tinatawag na best friend. All she have is her butler Andrea. Pagkatapos siyang iwan ni Henry. Since almost a year ago, nagkaproblema na siya sa salitang tiwala. Napatangu-tangu naman ang binata. But she doesn't know if he was convinced enough. She also doesn't know if the man is worthy to be trusted. Malalaman pa lang niya. Kikilalanin pa lang niya ito. Althea's POV. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nakalimutan na nilang lumayo sa lugar na yon. That's why she regretted at the moment she saw a romantic couple coming. They looked so much in love with each other, while she, on the other hand, was hurting. Masakit para sa kanyang malaman na ipinagpalit siya ni Henry sa stepsister niya. Ngunit mas masakit pa palang makita ang mga itong masayang magkasama. Mag-iisang taon na, subalit durog na durog pa rin ang kanyang puso. Nakaramdam siya ng inis nang ngumiti nang nangaasar si Claire sa kanya. Mukhang hindi bukal sa loob ni Henry na lumapit sila sa kanya. Ngunit dahil hinila siya ni Claire, kaya wala na rin itong nagawa. Hey Althea, it's been a while. Nakabalik ka na pala sa pag-aaral? Do you need something? Allowance? Or what? Kung nahihiya ka magsabi kay Dad, pwede ka lumapit sa akin. May extra pa naman ako. I don't need anything from you, Claire. Mabilis niyang sagot. Kailan pa siya humingi sa kanila? All she needed was moral support from a family. Pero wala siyang nakuha mula sa mga ito. Wala kahit konti. Hindi siya mahuhulog sa kababaang loob na iyon ni Claire. Dahil tiyak na, alam niyang peke ang kanyang stepsister. Mabait lang ito kapag kasama nito ang pinakamamahal na boyfriend. Pero kung wala si Henry, she's 100% sure na may ibinato si Claire sa kanya. Tumaas ang isang gilid ng labi ni Claire. Ngunit di nagtagal, ay pinilit nito gumiti ng maayos. I'm trying to be a good sister to you, Althea. Sabi nito sa may hinihing na tono. Kung ibang tao ang makakakita at makakarinig dito, malamang iisipin nilang napakabait nitong kapatid. But Althea wasn't convinced. She can never be convinced kahit anong gawin ni Claire. Stop pretending to be a good-hearted sister, Claire. Wala akong balak magkapagkasundo sa'yo. Seryosong saad niya. Althea, huwag mo naman sanang idamay si Claire sa galit mo para sa akin. This time ay nagsalita na rin si Henry. Ang gusto lang namin ay makabawi sa kasalanan namin sa'yo. Can't we just forget what happened 10 months ago and start again? Me and Claire, and you as our friend or sister. Lalong kumulo at uminit ang ulo ng dalaga. Paano niya makakalimutan ang nangyari sa kanila? Paano niya makakalimutan na ang lalaking minahal niya ng lubos ay siya ring nanakit ng sobra sa kanya? Paano siya magiging kaibigan o kapatid sa mga ito kung ramdam na ramdam pa rin niya ang matinding sakit? Actually, tama siya. Silang tatlo ay napatingin sa lalaking kanina ay tahimik lang na nanonood at nakikinig sa kanila. Althea almost forgot that she was still with Lucas. Good thing, nagsalita ito. Althea, forget your past. Your present and future is right here beside you now. Wika ni Lucas habang marahang hinahaplos ang buhok ni Althea. Natigilan naman sa binata si Althea. Your present and future is right here beside you now. That line have echoed on Althea's mind multiple times already. Hindi na siya nakapag-concentrate pa sa paligid. Ang tanging nakikita lang niya noong mga oras na yon ay si Lucas at ang mukha nitong tila ba naging malaprinsipe. For a moment, she thought of him as a Prince Charming and not a frustrated gambler. Marunong palang magpakilig ang lalaking to. Totoo man o pag-arte lang, inaamin niyang may ganoong pakiramdam sa puso niya.
Ngunit kahit na ganun, nanatili siyang kalmado at bumalik sa pagiging malamig ang kanyang facial expression. Napansin niyang ngumisi si Claire at tiningnan nito ang lalaking katabi niya mula ulo hanggang paa na nakataas ang gilid ng labi nito. Mukhang inoobserbahan nito ang kabuang panlabas na kaanyuan ng lalaki. Habang tinitingnan ni Althea ang ekspresyon ng kanyang half-sister, nakaramdam siya ng pagkapikon dito. Tumingin si Claire sa kanya na nakangisi pa rin. Who is he? Boyfriend mo? Parang ngayon ko lang siya nakita dito sa school. Well, mukhang noon lang naman talaga pumunta sa eskwelahang iyon si Lucas. Base sa nakuhang impormasyon ni Althea tungkol sa lalaki, nag-aral ito sa mas kilalang universidad at nakatapos ito ng bachelor's degree in political science. Unfortunately, hindi ginagamit ng binata sa ngayon ang kaalaman nito pagdating sa nasabing larangan. Wala sa itsura nito ang pagiging profesional at ang pagiging miyembro ng isang political family. Kung titingnan mabuti, mas nagmumukha pa itong kasama ng organisasyon ng mga tambay sa resto bar. Kung sa bagay, napakalapit na rin doon ang libangan ng binata. He's not. Igigiit sana niyang hindi niya boyfriend si Lucas, pero muling nagsalita si Claire. Alam ba niyang may anak ka? Mukhang concern nitong tanong, pero alam niyang gusto lang siya nitong ilaglag. Gusto lang siya nitong ipahiya dahil naniniwala itong may relasyon nga sila ni Lucas at ginagamit nito ang pagiging disgrasyada niya upang madismaya sa kanyang mga tao. Sa kasamaang palad, hindi nito alam ang nangyari o mangyayaring kasunduan sa pagitan nila ni Lucas. Hindi na naman siya nakasagot dahil naunahan ulit siya ni Claire. Iniisip ko ang kapakanan mo, Althea. Ang sa akin lang, sana makahanap ka ng taong tunay na magmamahal sa'yo, yung tatanggap sa'yo, sa kabila ng pagkakaroon mo ng anak. Napahinto doon si Claire nang makita nito kung gaano kasama ang tingin niya. Hindi kailanman makukumbinsi si Althea ng mga mabubulaklak na salita galing sa kanyang stepsister. Kung dati, may malaki siyang respeto dito. Ngayon, wala na. Wala siyang ibang maramdaman dito kundi galit at pagkamuhi. Isang malaking plastic si Claire para sa kanya. She was about to answer her when Lucas suddenly put his hand on her shoulder. Inakbayan siya nito nang hindi nito iniisip kung anong iisipin o mararamdaman niya. Her back was stiffened again. You don't have to worry, Hipag. Ang anak ni Althea ay anak ko. Ano? The three person, including Althea, were all shocked. Hindi na naman iyon inaasahan ng dalaga. Alam niya nagbibiro lamang si Lucas. Alam niyang idinedepensa lamang siya nito. Pero nang marinig niya kung gaano kaseryoso ang tono ng boses nito, muntik na siya nitong mapaniwala. Pero kung siya ay muntik lang, ang magkasintahan naman nakaharap niya ang mukhang hindi makapaniwala. Nanlaki ang mata ni Claire, habang kitang-kita naman ni Althea ang paniningkit ng mga mata ng kanyang ex-boyfriend. Is this for real? Hindi makapaniwalang tanong ni Claire. Alam ba to ni Daddy? Hindi. Bakit? Are you going to inform him immediately? Althea asked, smirking. But Claire didn't dare to answer her anymore. Kahit hindi sumagot ang kanyang half-sister, alam na niya kung anong tumatakbo sa isipan nito. Magsusumbong ito sa kanilang ama. At hindi na siya magtataka kung susugod ang daddy nila sa kanyang inuupahan apartment. Go ahead, Claire. Sabi niya bago siya umalis kasunod si Althea. She felt so upset and angry. 10 months na ang nakararaan pero hindi pa pala siya nakaka-move on kay Henry. She still has the feelings for him and she can't accept that. She wished she could finally get over him nang hindi na niya kailangan umarting okay sa harap nito at ng girlfriend nito. Huy, ex mo ba yung lalaki? Tapos jowa na ng kapatid mo? Ayos ah. Sa bagay, maganda rin naman yung kapatid mo. Ang ganda ng katawan tapos laki nang. Tumigil si Lucas habang ang mga kamay nito ay nakapantay sa balikat nito. Nabahala ito nang tingnan ito ni Althea ng masama. What exactly are you doing here? Kung trip mong guluhin ako, wag mo nang ituloy. Libutin mo na lang ang buong Pilipinas upang makahanap ka ng 10 milyon. You still have 5 hours to do it. Seryosong saad ng dalaga. She never knew that since earlier this morning, he already decided to agree about the marriage. Napakamot naman ang ulo si Lucas. Hindi nito alam kung ngingiti ito o iiyak. He was still in the process of arranging the words he'll going to say.
when Althea's ecstatic voice interrupted him. "I'm warning you, Lucas. If you can't pay me the full amount until 5 p.m., babawiin ko yung ipinasok kong pera sa account ni Mr. Mendez at sa kanya ka ulit magkakautang. And you know exactly what he gonna do if you fail to pay him again. Masisira yung ipinagyayabang mo mukha. And not just that, you are going to..." "Pakakasalan kita, Althea." Walang emosyong sagot ng binata na ikinalaki naman ng mata ni Althea. Hindi agad rumihistro sa isip niya ang sinabi nito dahil sumabay ang boses nito tabang sinasabi niya ang mga huling linyang binitawan niya. Natigilan siya until she realized that the man is seriously gazing at her. "What did you say?" Tanong niya nung sandaling matauhan siya. Huminga ng malalim si Lucas bago ulitin at klaruhin ang sinabi nito sa kanya. "I'm gonna marry you, Althea. I'm going to be your baby's father. And I'm gonna be a real husband to you." Lucas wasn't really feeling light the moment Althea handed him a paper where she wrote the agreement. Hindi siya makapaniwala sa kanyang pinasok. Ngayon na lang niya napagtantong hindi talaga pag-aasawa ang pinasok niya, kundi pagpapatali sa asawa. Kapag dumating ang araw na kasal na sila, nangangamba siyang baka bigla na lamang siyang tawaging under the saya ng kanyang mga malulupit na kaibigan. If earlier, he was willing na ibayad ang sarili, now, he's completely hesitant. Reading the agreement, hindi niya alam kung ngingisi siya, iiyak o hahalakhak. "Magsasama tayo sa iisang bahay, pero hindi muna tayo magpapakasal. We will wait for the time when we're both ready. Kapag nahulog na tayo sa isa't isa at gusto na natin," Althea stated as she sat on her couch. Dinala niya sa kanyang bahay si Lucas pagkatapos nilang makipag-usap sa ex-boyfriend niya at sa half-sister niya. He was truly surprised when he learned that she's living in a small apartment. Akala na binata ay mansyon ang bahay ng dalaga. Doon pa lang, nadismaya na siya. Bahagya siyang napailing. Isang dahilan kung bakit ginusto niya magpakasal kay Althea ay para makabalik siya sa parents niya. Dahil nangako ang mga magulang na susustentuhan siya ulit ng mga ito sa oras na makasal siya. Ang kaso, mukhang matatagalan pa pala yun. "We will live together. But it doesn't mean na ako ang magpapakain sa'yo at gagasto sa mga kailangan mo. Tandaan mo na yung bayad ko sa'yo ay yung binayaran kong utang mo. Go and find a job." Althea blubbered again, causing him to slightly feel irritated. Mali, dahil inakala ni Lucas na magiging maginhawa ang buhay niya sa piling ng babaeng ito. Nagkamali talaga siya ng desisyon. "Be the father of my son, kahit na hindi pa tayo kasal. Mas maganda kung ngayon pa lang ilapit mo ng sarili mo sa kanya. Nang mamulit siyang may ama talaga." Napailing sa isip ang binata. Paano niya gagawin yon kung hindi naman siya mahilig sa bata? There comes another challenge. Pakikiligin niya ang babaeng ito para mahulog ito sa kanya. Magbabanat siya ng buto at mag-aalaga ng baby. Talaga namang siniswerte yata siya sa malas na paraan. Ang pagyakap, paghalik at ang mga katulad na babaeng to ay hindi malaking deal. Okay lang ako, basta magandang mood ko. "What about may mangyari sa atin?" He absent-mindedly asked without thinking na baka ma-offend ang dalaga. Napalunok siya nang makitang namula ang pisngi nito. Napailing na naman siya sa kanyang isip. Minsan talaga, hindi niya napipigilan ang bunganga niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Althea. Kahit ang ganun kasimpleng galaw nito ay nakakapagdulot sa kanya ng kakatuwang pakiramdam. Nababahala siya sa tuwing tinititigan niya ang magandang mukha nito. Ngunit ayaw niyang tanggalin ang mga mata niya rito. She's so beautiful in every way. "Well, let's consider that after exchanging vows." Tumango si Lucas, pero ang totoo, hindi gusto ng kalooban niya ang kanyang narinig na sagot. He is still a man, and living with a woman like Althea will be hard for him to restrain himself. Sigurado siya doon, dahil noong una pa lang niya itong makita, nakaramdam na siya ng kakaiba. 2 months pa lang ang baby ko, Lucas, kaya huwag ka na munang umasa sa ganong bagay. Okay, naiintindihan ko. Kaya naman siguro niya magkontrol ng sarili hanggat wala itong gagawing anumang bagay na pwedeng ikatakas ng kanyang katinuan. He can be a gentleman as long as it is needed. Starting from now, you're my fiancé. You can't be with any other girls anymore.
You can't date anyone except me. Kapag kaharap natin ang half-sister ko, ang ex-boyfriend ko, ang daddy ko, at lahat na nakakakilala sa akin maliban kay Andres, maging malambing ka dapat na partner. Hindi ka na pwedeng magsugal. Pwede ka rin namang pumunta sa resto since pera mo naman ang gagamitin mo. Huwag ka lang mag-uwi ng babae. Lastly, when you broke one of my rules on our agreement, si Mr. Mendez nang bahala sa'yo. Seryosong saad ni Althea. Pagkatapos ni Lucas marinig ang mahabang pahayag ng dalaga na para sa kanya ay isa ng talumpati, umupo siya sa tabi nito. He faced her so that he can stare at her unblemished face closely. Para siyang tumitig sa pinaka-nagniningning na bituin. In a sudden, his chest started to pump abnormally. Akala niya pagkailang lang yon, ngunit habang tumatagal, lumalala ang pagpintig ng kanyang puso. Pigil ang hininga niya habang paunti-unti niyang inilalapit ang kanyang mukha kay Althea. Anong ginagawa mo? Tanong ni Althea habang nakapikit ang mata niya. Sabi mo, simula ngayon engaged na tayo. Sabi mo pa, hindi big deal ang yakap at halik. Ano sa palagay mong gagawin ko? Nakaramdam siya ng panggigigil nang makita niyang namula na naman ang pisngi ng babae. How would he control himself now that he is staring at such a cute gesture? He noticed that Althea didn't make any move. Hindi ito nakatingin sa kanya at mariing nakatiklop ang labi nito. Naiilang ito at nahihiya. May anak na nga ang dalaga, ngunit mukhang wala pa itong masyadong experience. He's getting close to her lips at curious na siya kung gaano ito kalambot. Her face, her eyes, her lips, lahat ng yun ay nakakadala. Lahat ng yun ay nag-aanyaya sa kanya. He's nervously excited. Panay ang kabog ng puso niya, kaya hindi siya makahinga ng maayos. Kinakabahan siya na para bang ito ang unang beses na gagawin niya ang bagay na to. Tapos may biglang kumatok sa pinto na nagparamdam ng inis niya. Ma'am Althea, nandyan ka na ba? Sigaw ng babaeng mula sa labas. Kasabay niyon ay may narinig siyang pag-iyak ng isang sanggol. Tumayo si Althea at mabilis na nagtungo sa kanyang pinto upang buksan ito. Kinuha niya ang baby mula sa babae at maingat itong kinarga. Hello baby. Shh! Huwag ka na umiyak. Nandito na si mommy. Dumapo ang mga labi niya sa pisngi ng anak niya. At yun ang isa sa pinakamagandang eksenang napanood ni Lucas. Bumilis na muli ang tibok ng puso niya. Dumating sa bahay ng mga Ramirez sina Claire at Henry. Sinalubong sila ni Corazon, ang kanyang mommy. Just after she kissed her on the cheek, dumating naman ang kanyang daddy. Bineso niya ito. Magandang hapon po, tito. Bati dito ni Henry. Good afternoon. Kamusta ang school? As usual, we had a great day, Dad. How about you and the business? Tugon ni Claire sa masiglang tono. She wants them, her daddy and her boyfriend, to believe that she's caring, kind, big-hearted woman, especially towards or about her stepsister. Well, kasing ganda pa rin ang kahapon. Nakangiting sagot ng kanyang mommy. Nakaupo sila sa sofa habang inihahain ng maid ang kanilang merienda. Ang tagal niyo kasing graduate. The company is waiting for the two of you. Napangiti si Henry dahil sa narinig. Ilang buwan na lang po ang hihintayin, sabi nito. While Claire held his hand as they both smiled together for each other. Iyon din naman ang gusto nila, ang pareho silang makapasok sa kumpanya ng matandang Ramirez at pareho silang makinabang sa yaman nito. They have been planning this since almost a year ago with her mother at hindi kasama sa plano si Althea. They do not want Althea to get involved in any of Mr. Ramirez's property. Sa kanila lang dapat ang mana. Anyway, Dad, nakasalubong namin si Althea kanina sa school. Pumapasok na pala siya ulit. Saad niya sa kanyang ama. She sounded so gentle, pero ang totoo ay naiinis siya kay Althea. Lalo at tingin niya sa babae ay karibal sa lahat ng bagay. Claire's POV. Hanggat maaari, ayaw sana niyang banggitin kahit ang pangalan lang nito. She doesn't like Althea. She doesn't like her at all. Simula bata pa sila, kaagaw at kaaway na ang turing niya rito. She wished Althea wasn't born in her world at all. Paano siya nakapag-enroll? Saan siya kumuha ng pera? Mr. Ramirez's face became dark as soon as he heard the news. Ngumiti naman ng palihim si Claire.
Alam niyang galit pa rin ang kanilang ama kay Althea. At dahil yon sa mga ginawa niyang paraan. At gagawa pa siya ng maraming paraan upang lalo itong kamuhian ng matanda hanggang sa mawala na ito ng tuluyan sa kanilang landas. I don't have any idea to. Sinabihan ko siya na kung may kailangan siya, lumapit lang siya sa akin. But she said, she doesn't need anyone or anything from us. Batigas talaga ang ulo ng batang yon. Ganun na nga nangyari sa buhay niya. Ang taas pa rin ang pride niya. Lalo siyang napangisi na makitang nagigigil sa galit ang kanyang ama. That's right. Gustong-gusto niyang nakikita niya. But I think she's okay naman, Dad. Actually, she's with a man when we saw her. May itsura naman yung lalaki. Pero parang hindi natin kapantay. You know, mas mababa. Kaya nga I'm worried about Althea. Don't be Claire. Bahala siya sa buhay niya. Mr. Ramirez sighed before standing. Magpapalit lang muna ako ng damit. Magmerienda lang kayo dyan. Sabi nito sa dalawa, tsaka ito pumanhik sa taas ng bahay. Claire sighed, twitching her brow, as she took a sip of the orange juice. Kapag kuwan, ay tumingin siya na makahulugan sa kanyang boyfriend. I noticed you earlier staring intently at Althea. What's the meaning of that? Nagdududa niyang tanong. Ayaw na ayaw niyang tumitingin sa ibang babae si Henry, lalong-lalo na sa kapatid niyang ex pa naman ito. She felt warm when Henry held her cheek. She's in front of us. Malamang, titingnan ko siya. Magduda ka kapag hindi ako makatingin sa kanyang diretsyo. He stated with comfort. Automatic kong bumaba ang kanyang hinala. Claire, I chose to hurt her to be with you. Hindi ka na dapat pa nagsiselos. Alam na alam talaga nito kung paano siya paamuin. Because as she heard those words, ngumiti siya bago niya inilapit ang kanyang mukha dito upang bigyan ito ng halik na masuyo. Fortunately, wala na sa paligid ang kanyang mga magulang kaya naging malaya silang mas maglambingan. Makalipas ang ilang segundo, itinigil nila ang eksena. I think I just want to be with you, babe. Nagpakita ng pilyong ngiti si Henry. Makulit ka gagaya ng dati ah. Hindi mo ako masisisi. Last week pa nang huli nating ginawa yon. How about continuing this on my room? Napangiti naman ang binata. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nito nagustuhan ng dalaga. Claire is always on the go. Nagpapaligaya niya ito sa kahit na anong oras. And that is something na di minsan ay hindi nito naranasan kay Althea. Pagkaraan ay malaya na nilang pinapaligaya ang isa't isa. Samantala, sa loob ng apartment ni Althea ay malaya niyang pinapainom ng gatas ang kanyang anak nang makita ng kanyang mga mata na may nagmamasid sa kanya. Pasimple niyang inaayos ang kanyang damit at hinarap si Lucas habang karga niya ang umiiyak na sanggol. What are you still doing? Don't you want to move here? Pinaalis ka sa bahay niyo, di ba? Huwag mong sabihin, hindi ka nahihiyang nakitira sa bahay ng best friend mo. Go and move your things here bago pa magbago ang isip ko. Pahayag niya. Ayaw lang niya makita nitong nagpapainom siya ng gatas, kaya pinapaalis na niya ito. Hindi kaagad nakapagsalita si Lucas. Then she noticed that he looked so stunned. Tapos nagsalita din ito, ngunit tila hindi pa natatauhan. Your baby is beautiful. He pretty much absent-mindedly complimented na hindi niya alam kung yung baby ba talagang sinasabihin nito na beautiful o siya. Hindi siya maganda kasi lalaki siya. Ang gwapo ng baby ko. Ah, lalaki. Tumangu-tangu ito. Maswerte siya. He still seemed to be out of his mind. Magandang may karga sa kanya. Sana ako din. Just when Althea heard it, her brows furrowed. Lumapit siya kay Lucas at pinalo niya ito ng malakas sa balikat. Lumabas ka na. Bastos ka? That's when Lucas went back to his senses. Napatayo agad siya. Oo na, ito na nga lalabas na. Balik ako after. Pag wala ka pa hanggang alas 8, huwag ka na magpapakita sa akin. Eksaktong alas 7 ng gabi dumating si Lucas sa apartment ni Althea, dala ang isang malaking bag at isang backpack. Nadatnan niya itong pinaghehela ang baby nito. Inilapag niya ang mga damit niya sa tabi ng sofa at lumapit sa dalaga upang makita ng malapitan ang karga nitong bata. The baby was behaved and almost about to sleep. Though it's a boy, napansin niya agad na marami itong facial features na namana sa ina nito. Ano nga ulit ang pangalan niya? Alanganin niyang tanong dahil hindi niya matandaan kung nasabi na ba yun ni Althea sa kanya o hindi pa.
Hindi ko pa nasabi sa'yo. His name is Darius. If you want to eat, nasa loob ng microwave yung ulam. Kumain na ako kanina. Nga pala, isa lang ang kwarto dito. Hindi pa tayo kasal, kaya hindi pa tayo pwedeng magkasama. Saan ako matutulog? Mabilis na tanong ni Lucas. Where do you think? Nagtinginan muna silang dalawa bago itinuro ng mga mata ni Althea ang mahabang sofa. Bukas magpapabili ako ng panlatag kay Andres. Pagtiisan mo muna dito sa sofa ngayong gabi. Seeing how slightly nice Althea is, Lucas realized it's not bad. Kesa naman makipagsiksikan pa siya sa mansyon ng pamilya nila Jacob. Kesa naman makipagtalo pa siya sa parents niya. At kesa naman maghanap pa siya ng sariling apartment. Wala nang ang laman ng kanyang wallet. Dito na lang siya kay Althea. Though it's not really going to be smooth, at least araw-araw siyang makikitang maganda rito. Bahala ka na dyan, doon na kami sa kwarto. Gagawa pa kasi ako ng homework. Sige, sabi na lamang ng binata. Pero laking gulat ni Althea, sinundan siya nito sa loob ng kwarto niya. Gusto lang naman niyang makita kung ano ang itsura ng kwarto ng dalaga. Your room is not as you. Komento ni Lucas habang ipinapahiga ni Althea ang tulog na baby nito sa crib. Talaga? Sa tingin mo malinis ako? Natahimik si Lucas at hindi niya sinasadyang mapatitig dito. He observed her from head to toe, complimenting every details of her body through his mind. Sa isip niya, napakaganda ni Althea. Ngunit mas maganda pa siguro ito kapag wala itong kasuotan. For him, nakikita ang totoong kagandahan ng isang tao kapag walang kasuotan. Sa madumi niyang isip, tila may nais siyang gawin sa dalaga. Kaya naman ang sumagot siya ay tila wala siya sa kanyang sarili. Oo, napakaayos at maayos. Napansin ni Althea ang kakaibang pagtitig ni Lucas sa kanyang katawan. Her eyes narrowed as her eyebrows furrowed. Naiintindihan niyang lalaki nga lang talaga ito. Pero hindi naman yata tamang sa unang gabi pa lang ng pagtira nito sa kanyang bahay ay ipinapahalata na nito ang kakaiba sa kanya. Pwedeng lumabas ka na, Lucas? May gagawin pa kasi ako eh. Saad niya sa binata na tila nagpabalik sa realidad nito. Sige, pasensya na Althea. Nakangisi pa itong nagkamot ng ulo bago lumabas. Hila-hila ang pinto upang maisara. Ilang saglit na nakakunot noong nakatitig sa Althea sa pintuan. After making sure that Lucas won't enter again, binuksan niya ang kanyang laptop at inilabas ang ilang handouts mula sa kanyang handbag. She quietly focused on doing her homeworks. After an hour or two, natapos na niya lahat ng leksyon, kaya nagdesisyon na siyang matulog na. Humiga siya sa kama at madaling nakatulog. Naalimpungatan lamang siya nang makarinig ng sigaw mula sa labas ng kanyang kwarto. It was a loud scream from a man. Gulat siyang napabangon at nagmadaling lumabas para lang matagpuan sa dulo ng sofa si Lucas. Nakaupo at yakap-yakap ang mga paa. He looked pale and scared. Nanaginip ka ba? Naglakad si Althea palapit kay Lucas, ngunit pinigilan siya nito. Huwag kang lalapit. Nandito siya sa ilalim. Baka lumabas. Pagbabanta nito na para bang may masamang nilalang na nagtatago sa ilalim ng sofa. Isang napakasamang nilalang na maski lalaki ay takot. Nagsalubong na naman ang mga kilay ni Althea. Ano ba kasi yon? Ba't parang takot na takot? Ayun siya, papunta na sa paa mo. Umalis ka dyan. Sigaw ni Lucas. Akala mo'y natakasan na ng katinuan. Althea looked down the floor para lang makita ang nilalang na itinuturo ni Lucas. She smirked. Hindi niya alam kung tatawa siya o maiinis. Itinaas niya ang kanyang paa at sa mabilis na galaw ay natapakan na niya yung ipis. Wala na agad ito. Tinitigan niya ang binata na, sa sandaling yon, ay tila isang nagulat na bata na iniligtas ng kanyang paboritong bayani. Ano ba? Dahil lamang sa ipis nagkakaganyan ka? Kalalaki mong tao takot ka sa ipis? She can't really believe it. Pero hindi naman mukhang umaarte lang si Lucas upang pag-isipan niyang nagpapapansin lamang ito. His scared face is real and genuine. Ano kasi? Wala itong masabi. Tila ba nahihiya? Akala ko pa naman matutulungan mo ako sa pag-aalaga ng anak ko. Ikaw pa yatang kailangan alagaan eh. Pagkasabi niya noon, napapailing na lamang si Althea na bumalik sa kwarto. Maagang pumasok si Lucas sa kanyang bagong trabaho. Hindi na bago sa kanya ang working location at ang shop na papasukan niya araw-araw. Sa kanya ang auto shop na yon,
Ngunit hindi ang binata magtatrabaho bilang boss, kundi bilang mekaniko o taga-ayos ng sira ng mga sasakyan. Dahil hanggat hindi sila na ikakasal ni Althea, hindi na muna ibabalik ng kanyang parents ang shop sa pangalan niya. Naiinis siya, subalit hindi siya maaaring magreklamo dahil alam niyang mas matinding kaparusahan ang matatamo niya sa oras na magparating siya ng hinaing. He'll just try to be patient. He'll just work for it. Dobling sipag hanggang sa mahulog sa kanya ang loob ni Althea. Si Althea lang naman kasi ang pag-asa niya upang maibalik ang karapatan niya sa kanyang mga magulang. Nasa ilalim siya ng kanyang kotse. Nakahiga, nag-aayo. Marunong siyang mag-ayos dahil natuto siya sa kanyang ama na mahilig sa mga sasakyan. Mr. Cortez taught him how to handle cars and fix a car issue since he's still in grade school. May katamaran lang talaga siya, kaya bihira lang kung siya ay magtrabaho. But now, he has no choice but to work seriously to get cash. May narinig siyang tunog ng sasakyan at nakita rin niya ang mga umiikot na gulong habang siya ay nasa ilalim. May customer. Alam niyang busy rin yung ibang mekaniko kaya lumabas siya mula sa ilalim ng kotse upang i-entertain ang kadarating na customer. Pagtayo niya, nakita niyang isang mamahaling van katabi ng inaayos niyang kotse. Isang bagong customer ang dumating. O di naman kaya'y dati na pero nagpalit lang ng sasakyan. Bumukas ang pintuan ng itim na van. He's about to approach the passenger or the owner or whoever he or she is, but he immediately stopped. Bahagyang nagsalubong ang kanyang kilay nang mapagsino niya ang babaeng unang bumaba mula roon. It's Claire, Althea's stepsister. Sumunod na bumaba ang isa pang babae na mukhang mas doble ang tanda kay Claire at isang matandang lalaki na nakilala rin niya kaagad. Dito pala ang padre de pamilya, si Mr. Ramirez, isang mayamang negosyante na masugi ding taga-suporta ng kanyang parents. Ito pala ang papa ni Althea. Dad, can I call another driver na lang para sumundo sa atin? I can't just wait here. May klase pa. Napatigil ang babae sa pagrereklamo na makaikot ito at makita ang mukha ni Lucas sa harapan nito. Claire noticed her scrutinized him from head to toe and vice versa. Mapanghusga ang mga tingin nito sa kanya. Maybe because she saw him in a gray polo shirt that's full of grease and black oil. Nadumihan din ng langis ang kanyang mga kamay. At hindi siya aware na pati mukha niya may bahi din ng mga langis. Or maybe, nakilala siya nito. Pumilig ang ulo ng babae, naghalukip-kip ng mga kamay at nagtaas ng isang kilay. You, if I'm not mistaken, ikaw yung kasama ni Althea kahapon sa school. You work here? In this place? Maarte nitong tanong. She's asking him like she's judging him by his work and his workplace. Nanatili siyang tahimik. Claire, bakit mo siya kinakausap? Do you know him? Asked Mr. Ramirez. Para bang kasalanan dito na makipag-usap ang anak sa taong hindi kilala ng mga ito? No, but Althea knows him. He's my sister's boyfriend, Dad. What? Saad ni Mr. Ramirez. Tiningnan nito kaagad si Lucas na may panguhusga. Mekaniko ka dito? Tanong ng matanda sa kanya. He answered him by a nod. Do you know Althea Ramirez? Totoo bang boyfriend ka niya? Napasulyap ng matalim si Lucas kay Claire. Kung nakilala siguro niya ito sa ibang pagkakataon, malamang pupurihin din niya ang ganda nito. But right now, ini-imagine niyang may lumalabas na kakaiba sa ulo nito. He will never like nor want someone like her. Plastic at mata pobre. He sighed and looked at Mr. Ramirez. Girlfriend ko nga ho si Althea. Saglit siyang napapikit. Engaged na pala kami. Saad niya nung maalala niya ang agreement na pinirmahan niya kahapon. Yes, he's already engaged. At dapat niyang itanim yun sa isip niya. What? Althea, napakapasaway mo talaga. Nakikipagrelasyon ka sa kung kani-kanino lang. She's not using her brains. Galit ang mababanaag sa mukha ni Mr. Ramirez. Namumula ang mukha at leeg nito. Habang si Lucas naman ay nakakunot ang noo. Hindi niya gusto ang kanyang narinig. Sir, hindi ako kung sino lang. May identity ako. I don't care about your identity. You're just an employee of this auto shop. Hindi ka bagay sa anak ko. Hindi bagay ang isang bababa at punong-puno ng grasa sa pamilya namin. Stay away from Althea. Paano kung ayaw ko? Banat ni Lucas sa malamig na tono. Ngayon
Alam na niya kung bakit mas pinili ni Althea na tumirang mag-isa kasama ang anak nito kaysa sumama sa bahay ng kanyang ama. Sir, hindi porket nababahiran ng grasa o langis ang suot ko. Basura na ako. Nakuha ko to sa pagkukumpuni ng sasakyan. Siguro, mukha pa siyang kalmado sa panlabas. But his blood is starting to boil up. Hindi na niya kayang tagalan pa ang mga mata pobreng ito. Ngumisi si Mr. Ramirez. You don't look like you're a decent guy. I pity my daughter for choosing you. She made a big mistake. Tapos tumalikod na ang matandang Don. Sa ibang auto shop na tayo. Baka lalong masirang sasakyan ko sa mga kamay ng lalaking yan. Malakas na pahayag nito na sinadya pa talagang magparinig kay Lucas. Umakyat ng muli ang tatlo sa van. Di nagtagal, umatras na ang sasakyan at tuluyang umalis. Lucas stared daggers at the van until it went out of his sight. Mukhang gusto niyang manakit ng mga oras na yon. He looked really mad. Ngayon lang siya nahusgahang basura sa buong buhay niya. And he believes he doesn't deserve it. Napahinga na lang siya ng malalim. Hey, ituloy mo na yung inaayos mo sa ilalim. Huwag tatamad-tamad. Matatanggap ka rin ng father-in-law mo. Tumingin siya ng malalim sa kaibigan niya at acting owner ng auto shop na si Jacob. Tawang-tawa naman ang huli sa pangaasar sa kanya. Inis na upo si Lucas sa monoblock chair sa loob ng opisina ng kanyang shop. Nakakapagod. Wala sa sariling saad niya. Sumandal siya sa upuan at pumikit. Pakiramdam niya, walang natirang enerhiya sa katawan niya. He felt so tired and weak. Pare, narinig niya ang pagbagsak ng kamay ni Jacob sa wooden desk. Dahil special ka, arawan ang sahod mo. 400 for this day. Saad nito, bigla siyang napadilat. 400? Kunot noong bigkas niya. He looked under Jacob's hand and saw 400 pesos papers. 500 per day ang pasahod ko sa mga trabahador ko. Bakit 400 lang ibibigay mo sa akin? Pagrereklamo ng binata. Lucas, yung 500 hanggang alas 8 yon. Alas 2 pa lang, nag-out ka na. Oh, what will you expect? Justified na sagot ni Jacob. Napahilamos naman ang mukha si Lucas. As much as he wanted to continue working until 6 p.m., pagod na ang katawan niya. Gusto na niyang humiga. Fine, babawi na lang siya bukas o sa susunod na araw. Samahan mo ako, sabi ni Jacob. Bag-out ka na rin, samahan mo na lang ako. Pupunta tayo sa mga hula. Lucas smirk. Ayun ka na naman sa hula-hula eh. Tao ang gumagawa ng future nila. Hindi yan mga hulang yun. Allergic na ako dun. Huwag mo na akong isama. Ano ka ba? Nagkakatotoo ang hula nun pare. Nakabase ang hula niya sa posisyon ng mga bituin sa langit. Isa siyang legit na astrologer. Suki nga siya ng mga program sa TV tuwing New Year eh. Wala na rin siyang nagawa dahil nauna nang lumabas si Jacob. They rode Jacob's car papuntang Freedom Avenue. At dahil malapit lang naman iyon sa auto shop, nakarating sila within 10 minutes. Sumunod na lang siya sa loob ng shop na puno ng mga Chinese lucky charms and accessories. Sa counter ay nakita nilang isang matandang babaeng nakatakipang isang mata. When he met her gaze, umiwas siya kaagad. Madam Catalina, long time no see. Kumusta? Saad ni Jacob. Kanina mabuti, ngayon hindi na. Bakit mo dito dala yung lalaki na yan? Napakamot naman ng ulo si Lucas habang panay ang iwas ng tingin sa matanda. Buong akala niya hindi siya nito makikilala. Yun pala ay tandang-tanda pa siya nito kahit halos 1 taon nang nakakalipas mula nung huli silang magkita. Malas yan, wala ka dala-dala sa buhay. Wala tiwala sa Chinese astrology, kaya lagi talo sa kasino. Siya sira lucky charm na kinuha sa akin. Siya binigyan ko pa man din 50% discount. Nagbabagong buhay na daw siya, Madam Catalina. Pagtatanggol ni Jacob sa kaibigan, tumungo naman si Lucas. Lagi siyang dinadala ni Jacob sa shop na yun noon. Lagi siyang bumibili ng lucky charms kahit na nung nag-aaral pa lang sila. Pero dumating yung araw na pakiramdam niya wala namang halaga ang lucky charm na binili pa niya ng 5,000. He was so down that time that he broke that piece of something like jade. Mula noon, wala siyang tiwala sa mga lucky charms, lalo na sa fortune tellers. The old woman observed him properly. Ikaw, Lucas, year of the rat. Nagsimula itong maglaro ng kakaibang mga baraha. Nagtaka naman ang binata. Si Jacob dapat ang magpapahula, pero bakit siya agad ang hinuhulaan nito?
He's preparing to go out when the old woman spoke. Bata! May bata! Ikaw, Lucas! May anak na! Nagsalubong ang kanya mga kilay. Tumawa naman si Jacob. Yung ano kasi madam, yung magiging asawa niya, may anak na. Kaya yun siguro nakita nyo. Hindi! Pabulyaw na sagot ng matanda. Anak mo, Lucas. May anak ka. At siya ay malapit mo na makilala. Tumaas ang isang kilay nito. Ikaw may panggastos na ba? Ikaw magtino. Mamalasin ka kung hindi mo bibili ng House of the Rising Sun, Lucky 9 Charm. Tumaas naman ang gilid ng itaas na labi ni Lucas. Hindi niya alam kung tatawa ba siya o hahalakak. The woman is crazy. Paano siya magkakaanak? Wala pa naman siyang nabubuntis. Hindi na nga niya matandaan kung kailan siya huling may nakasama sa tagal na noon. Kalokohan na manghuhulang ito. He smirked as he shook his head. Kalokohan. Sabi niya bago siya tuluyang lumabas. Umuwi siya sa apartment ni Althea sakay ng taxi. But he realized there's nothing to do there that early. Nasa eskwelahan pa ang babae at kung maghihintay siya, maiinip siya. Pumasok siya sa kwarto ni Althea at naghanap ng shawl. When he found a pile of shawl on her closet, humugot siya ng isa at dali-dali lumabas. He called Andres while he's on the way, asking Althea's class schedule. Buti na lang talaga, kilala siya ng guard ng university dahil nakatira ito sa kanilang barangay kaya malayo siyang nakakapasok. Binasa niya ang text ni Andres at hinanap ang building 2 sa university. Lumabas saglit si Althea mula sa klase dahil kailangan niyang gumamit ng toilet. Dahil wala pa namang basa sa kanyang dibdib, iniwan niya ang kanyang shawl na nakasabit sa armrest ng kanyang upuan. Unfortunately, pagkatapos niyang umihi, nakita niya sa toilet's mirror na may kaunting basa na. Humalukikip na lang siya upang matakpan iyon nung pabalik na siya sa classroom. Unfortunately again, she found her shawl on the chair missing. Ami, nakita mo yung shawl ko? Tanong niya sa babaeng katabi niya sa kanan. Umiling lang ito at tumingin na sa harap. Nakita mo yung shawl ko? Tanong ulit niya sa isa pang katabi. But they just shook their heads. Nanatili siyang nakatayo at nagpaikot-ikot ng tingin, subalit hindi niya nakita ang kapirasong tela na iyon. Someone's chuckling and it's from the boys. Ugali talaga ng mga itong asarin at pagtripan siya. Miss Ramirez, is there any problem? Asked the prof. My shawl is missing, ma'am. Nilagay ko lang kanina dito sa upuan ko. She informed, though she already knew who the culprits are. Ayaw lang niyang gumawa ng malaking eksena. Okay guys, kung sino man na nagtago ng shawl ni Miss. Excuse me ma'am, sino po si Althea Ramirez? Lahat ay napatingin sa pintuan kung saan biglang lumitaw ang isang estudyanteng, batid ni Althea na mas bata kaysa sa kanila. Maybe a freshman sophomore. Ako po, bakit? Tanong niya. Ay ate, may nagpapabigay po nito. The young student lifted up a piece of cloth na pamilyar sa kanyang paningin. It's one of her shawls, pero hindi iyon yung nawawala. Gayunpaman, nilapitan na rin niya ito at kinuha iyon. Kanino galing? Dun po sa lalaki kaso hindi ko kilala. Ah sige, salamat. Bumalik siya sa kanyang silya na nababalutan na ng shawl. It's feel comfortable. Parang ngayon lang niya iyon naramdaman. Then a couple of seconds after he sat down, naramdaman din niyang tila may nakamasid sa kanya. Gumalaw ang kanyang ulo at napatingin sa labas ng bintana. There, in the next building's rooftop, stands a familiar man. Malapit lang ang building kaya kitang-kita niya nang kinindatan siya ni Lucas. Umiwas kaagad siya ng tingin. Ngunit hindi rin niya natiis na hindi ito tingnan muli. The second time she swayed her head to his direction, Lucas gave her a very genuine smile. She should be feeling annoyed, pero biglang nawala ang lahat ng takot at pangamba niya. Pakiramdam niya, protektado siya ng taong ito. Nagtatakang napatingin si Claire sa kaibigang si Christy nang ito ay pabagsak na umupo sa harapan niya. Masama ang mukha nito, parang natalo sa sugal. Tumaas ang isang kilay ni Claire, ngunit nakangiti siya. Amazed na amazed sa hindi maipintang pagmuka ng kaibigan. Sorry, palpak ang plano. Naiinis na saad ni Christy. She crossed her arms angrily. Madali lang itong mainis, lalo na itong mga nakaraang araw dahil ito ay naglilihi. She's on her second month now, but only her and Claire knows it.
they are keeping it hidden para hindi ito mapilitang i-drop sa mga subjects nito. Naitago nga nila yung shawl ng Althea na yon, but someone sent her another. Mukhang meron siyang tagabantay or utusan dito sa school. Hindi naman natin alam kung sino-sino mga kaibigan niya. Wala siyang kaibigan dito. Naniniguradong tugon ni Claire. She checked the whole canteen to make sure na walang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Bago siya nagsalitang muli. Okay lang yon, marami pang ibang paraan para mapahiya siya. Galit na si Daddy sa kanya. Cause you know what? Her boyfriend works in an auto shop. Nang makita nga namin ang dumi-dumi ng lalaking yon. Akala mo taong grasa. Ew, wala naman lang standard si Althea sa pamimili ng lalaki. Kung sino-sino na lang. Kaya nahihiya ako maging kapatid siya. Pangit ba yung lalaki? Actually, hindi naman. He's handsome kapag nakapaligo at nakapagsuot ng maganda. But come on, anong mapapala mo sa lalaking yon? Isang mekaniko lang. Pag uwi nun, amoy langis, amoy grasa, amoy usok at pawis. Kung ako si Althea, never ko siya nga halikan. Claire grinned and rolled her eyes. Awang-awa siya sa kanyang kapatid. But at the same time, tinatawanan niya ito. Althea is so pitiful, and that is what she wanted to see. Paano kung mahal naman talaga niya yung lalaki? Malay mo magaling yon. Malay mo, mas magaling pala yun sa jowa mo. No way! Tried and tested ko na si Henry, at siya pa rin ang pinaka-the best sa lahat ng lalaking nakasama ko. Kaya nga hindi ko nahahayaang maagaw pa ulit siya sa akin ni Althea. I'll do everything para magkatuluyan kami. Yun naman pala bakit mo pa pinapakailaman ng love life niya? Claire looked at her friend with an intense gaze. Unang-una sa lahat, ayaw niyang kine-question siya sa mga gusto niyang gawin. Cause I don't want her to succeed. She replied as she flipped some strand of her hair. Maiba tayo. Si Travis nakausap mo na about your pregnancy? Bigla naman naging malungkot ang facial expression ni Christy. Kaya batid na agad ni Claire na hindi pa nito nasasabi sa kasintahan ng kalagayan. Natatakot ako Kapag may nakaalam na iba at kumalat sa buong school, ma-expel ako. At mawawalan naman siya ng lisensya. Tapos, don't worry, I have a plan. Claire said. You have to talk to Travis. If you need to blackmail him, do it. Help me, and I will help you in raising that child. After a short while of thinking, sumang-ayon si Christy sa kanilang plano. Althea was about to ride a taxi when someone tapped her shoulder. Pagtingin niya, nakita niya si Lucas sa kanyang tabi. Naningkit ang mga mata niya, tsaka siya umirap bago siya tuluyang pumasok sa loob ng sasakyan. Pumasok naman sa kabilang pinto ang lalaki. Manong, sa kanto ng Linville Street. Pagbibigay impormasyon ni Lucas. Hindi, sa Metro Mall kuya. Sabi naman ni Althea, kaya napatingin sa kanya ang katabing binata. Nagsimula naman sa pag-usad ang sasakyan. Mag-mall ka? Yup, I have to buy a new clothes for Darius. Pwede ba akong sumama? Wala kasi itong pera kaya ito nagtatanong. Napairap na namang muli si Althea. Ba't mo ba kasi ako sinusundan? Bahagyang may inis sa kanyang tono. Natutuwa siya kanina dahil somehow, na-rescue siya nito sa pagkawala ng kanyang shawl at sa muntik na niyang pagkapahiya. Pero naiilang siya. Hindi pa rin kasi yata siya makaget over sa pagkindat sa kanya nito. Sinisiguro ko lang na okay ang mapapangasawa ko. Diretsahang sagot ni Lucas. Para may kumuryente naman sa mga ugat ni Althea. She's slightly flattered. Alam mo kasi, nagulat siya nang kabigan siya ni Lucas upang sila ay magkaharap. Gayunpaman, tumingin na rin siya rito. Ang isang lalaki, parang safeguard. Alam mo yung sabon? She just nodded absent-mindedly. Yun, nilikha kami para protektahan ng mga babae. Kung hindi kita pinuntahan, malamang pinagtatawanan ka na naman nila. Dapat nga nagpasalamat ka sa akin Althea was stunned. Kaharap niya ang binata. Masyado silang magkalapit. The space between their faces was just an inch or two. Kaya tumitibok na mabilis ang puso niya. Na ngayon na lang ulit niya naramdaman pagkatapos ng tila mahabang panahon. What's with this guy? Pagkatapos na mahaba-habang sandali ng pagkakatitig sa mukha ng lalaki, bumuka na rin sa wakas ang kanyang bibig. Thank you, she softly uttered. Hindi napigilan ni Lucas ang mapangiti. Di nagtagal ay binitawan na rin siya nito at sumandal na ito sa upuan habang si Althea
ay tumingin na lamang sa labas. She heavily sighed. Kinakabahan siya sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa ay tumingin na ulit siya sa lalaki. Gusto mo magkape ng malamig? Tila na sorpresa si Lucas. Hindi nito lubos inaasahang tatanungin at aanyayahan niya ito. Then he formed a slightly shy smile. Oo naman. Excited nitong sagot. Sino ba ito para tumanggi sa isang napakagandang dilag? Samahan mo ko, sabi ng dalaga. Sakto namang tumigil ang taxi sa harap na mismo ng mall. Nagbayad siya at bumaba na. When she's climbing the stairs to the mall entrance, naramdaman niya ang kamay ni Lucas na pumatong sa ibaba ng batok niya at humawak ito sa kanyang balikat. Inakbayan siya nito. Ano ba? Inis niyang saad sa kanya tinabig ang braso ng binata. Subalit sadya yatang ipinanganak na makulit ang lalaki. For the second time, umakbay ito sa kanya na may mas mahigpit ng kapit. Engaged na tayo. Magiging asawa mo ko, Althea. Kaya masanay ka na. He tilted his head to see her face. Tapos ngumiti ito. Yung ngiting hindi na nakikita ang mga mata nito. Babe? Darling? Baby? Mahal? Bitawan mo kasi ako. Ayoko. Baka mawala ka. Ang kulit mo ding lalaki ka. Ang cute mo pag nagagalit. Pakis nga. Ewan ko sa'yo, Lucas. Patuloy ang pagtatalo nila habang naglalakad papasok ng mall. Napapangiti naman si Lucas habang inis na inis sa kanyang dalaga. Lucas POV. Lupaypay ang mga balikat ni Lucas habang nakasunod sa kanyang amo. Althea was busy picking and choosing clothes for her and for her baby. At si Lucas ang tagabitbit. Dalawang kamay na niya ang nagdadala ng mga shopping plastics at bags. Akala ko ba magkakape tayo? Nakabusangot niyang pagrereklamo. Nasa kids section pa lang sila ng department store, namimili ng dalaga ng mga medyas. Pagkatapos nating mag-shopping, sagot ni Althea. Sa sobrang busy nito, hindi ito tumingin sa kanya. Lalong nalaglag ang mga balikat ni Lucas. Tila ba napakabigat ng kanya mga dala. Ngunit kung tutuusin, ay tig-isang pares lang naman ng mga damit ang laman ng mga bags na kanyang hawak. Natin? Salubong ang kanya mga kilay. Gamit nyo lang naman ang baby to, tapos sasabihin mong, natin? Aniya, nagre-reklamo na talaga siya. Mamili ka rin kasi ng gamit mo. Suhestyon ni Althea, Lucas started to look like he's going to cry. Nakasimangot na ang kanyang muka. Hindi na, bago pa naman lahat ng mga gamit ko. Palusot niya. Ngunit ang totoo nun, wala talaga siyang pambili. May pera nga siya sa kanyang wallet. Subalit hindi pa sapat yon upang mabili niya ang pinakamurang damit na makikita doon. Kinakawawa na niya ng palihim ang kanyang sarili. Ang sabihin mo, wala kang pera. Nanlaki ang mga mata ni Lucas sa tinura ng dalaga. Tama ito at nahiya naman siya. Huwag ka nang mahiya, saad ni Althea. Saka siya nito hinarap. Looks like she's starting to understand him more. I know that you're financially unstable. So for now, ako munang magbabayad sa mapipili mo. Lucas smirked. Hindi na, kahit papano, may pride pa ako. Bilisan mo na lang, kanina pa ako gutom eh. Fine, kung yan ang gusto mo. Lucas waited and patiently accompanied his fiancée. After more or less 20 minutes, niyaya na siya ni Althea sa isang sikat na coffee shop. Inabutan siya ni Althea ng paper bill na 1,000 at siya nang pinag-order nito. He ordered 2 coffees and waffles. Nasa ilalim ng round table ang mga pinamili nila. They are facing each other while sipping coffees, silently. Di na natiis ni Lucas kaya siya na ang bumasag ng katahimikan. May nunal ka pala sa tabi ng bibig? Bigkas niya. Wala siyang ibang maisip na sabihin. Kaya nang mapansin niya yun na lang ang na-open niyang topic. Oo, maliit lang. Tipid nitong sagot. Saka nito inipit sa likod ng tenga ang tumikwas nitong buhok. Napalunok si Lucas. Simpleng gesture lang ng dalaga, nagkakaroon na ng reaksyon ng kanyang buong sistema. For him, even the smallest details of her makes her more beautiful. Sabi nila, kapag may nunal daw malapit sa bibig ang isang tao, madaldal siya, tsismosa.
Mabilis na singit ng babae. Hindi. Bahagyang tumawa si Lucas. Pansin kasi niya ang konting inis sa boses ng dalaga. Palangiti raw siya. He uttered softly and deeply stared at her unblemished face. That's sobrang ganda. Dagangat ng mukha si Althea at aksidenteng nagtagpo ang mga mata nila. Then after a very short while, umiwas ito ng tingin. At alam ni Lucas kung bakit. Namula kasi ang mga pisngi nito. Naisip niyang hindi yata ito sanay na pinupuri. Hindi niya napigil ang hindi ito titigan. Dahil mas lumilitaw ang ganda ng dalaga habang nagbablush. Napakasimple lang nito ngayon. Paano na lang kaya kapag naayusan? Siguro, magmumukha na itong prinsesa, o reyna, o diyosa. Kahit anong galaw nito, maganda pa rin. Kaya hanggang ngayon, nagtataka pa rin siya kung bakit ito sinakta ng ex-boyfriend nito. Natauhan si Lucas nang tingnan na siyang muli ni Althea. Tara na, dalhin mo na lang yung kape mo. Sabi nito. Kaunti na lang naman ang kanyang kape, kaya inubos niya ito ng mabilisan bago niya pinulot sa ilalim ang mga shopping bags. Magkasabay lang sila sa paglalakad sa loob ng mall. Pero kung titingnan, mukhang hindi sila magkakilala. Kung saan-saan siya tumitingin habang iisang direksyon lang naman ang tinitingnan ng dalaga. Pero hawak niya ang mga pinamili nito. Ayos, sa buong buhay niya, ngayon lang niya naranasang maging tagadala ng gamit. Oh my God, I'm sorry. Kung saan-saan kasi bumabaling ang ulo niya. Kaya hindi niya napaghandaan ang aksidenteng pagbangga sa kanya ng isang babae. Yumuko agad ito at pinulot ang nahulog nitong cellphone. Kaya hindi pa niya nakita ang mukha nito. Althea stopped walking. Tinignan nito si Lucas sabay irap. I'm sorry, I'm really sorry. Paghingi ng tawad ng babae. At nang sandaling tuluyan ang makita ni Lucas ang mukha nito, nanigas ang kanyang buong katawan. Tila nagulat din ang babae nang magtama ang kanilang mga paningin. Lucas? The girl murmured. Lucas remained wordless and stiff. Pansamantalang hindi gumana ang isip niya. Pansamantalang nakalimutan niya na may naghihintay sa kanya. All he could think of that moment was his past, and the girl from his past who was actually standing right in front of him. It's been 2 years, and now, he accidentally bumped with his ex-girlfriend habang kasama niya ang babaeng mapapangasawa niya. Yes, Althea was still there. Nang tumingin siya kay Althea, ay nakita niya ang inis at kuryosidad sa mukha nito. He took step close to Althea and completely ignored the stunned ex-girlfriend. After all, wala na rin naman silang ugnayan sa isa't isa. Pinutol na nito noon. Sinira na nito. Sakay ng taxi, umuwi sila ni Althea. Tahimik, walang imikan. Para bang nawalan si Lucas ng magandang mood. Mula nang makita niya si Sandy, para bang bumigat na ang pakiramdam niya. Hindi tama to. Huminga siya ng malalim upang paluwagin ang kanyang puso. Tahimik na rin silang bumaba ng taxi at umakyat sa apartment ng dalaga. Nakasunod lang siya sa kasama. Akmang bubuksan na nito ang pinto nang bigla itong lumingon sa kanya. May idadagdag ako sa prenup rules natin. Autorisadong pahayag ni Althea. Bahagya namang nalukot ang noo ni Lucas. Ano yon? Nagtatakang tanong niya. Althea sighed and then she crossed her arms. Ipinapakita nito na ito ang may hawak ng kanilang batas at hindi pwedeng tumanggi si Lucas. Move on from your past. Mataray na saad ni Althea bago ito tumalikod at sinusian ng pinto. Mukhang napa-background check nga siya nito ng maigi at pati ex niya, kilala nito. For sure, pero kung makapagsalita naman ito, parang move on na sa ex-boyfriend. Napangisi si Lucas. Althea's POV. Mula na mag-start ang klase hanggang sa kahuli-huli ang subject ni Althea, wala na siyang ginawa kundi tingnan ang kanyang paligid at tumingin-tingin din sa labas ng kanilang classroom. She's waiting for Lucas to appear, but she doesn't want him to see him inside university at the same time. Sinabihan na niya itong wag na siyang bantayan. Mukhang sumunod naman ang binata sa kanya. Because it's already the time of their class dismissal. Nag-dismiss na ang kanilang prof. She's preparing to leave when Mr. Castro called her. Napatingin siya sa harap. Miss Ramirez, I want to see you tomorrow afternoon. Sabi ng guro. He is looking at her intently.
habang ang ilan naman sa kaklase niya ay tsismosong nakikinig. Yung iba pa nga ay napatingin sa kanya ng makahulugan. She ignored ito. Bakit po, sir? Lubos siyang nagtaka. Hindi niya babasa kung anong iniisip nito. At hindi rin niya alam kung bakit bukas pa. Wala siyang pasok dahil Sabado bukas. Kinausap kasi ako ng advisor mo. Sometimes, nagre-reklamo ka ro sa kanya na binubuli ka. Was it true? Naglakbay muna ang mga mata ko sa mga kaklase ko bago ko tinanguan si Prof. Since I'm in charge of the student affairs, next to the dean, your advisor asked me para kausapin ka nga regarding your problem. I need to know the details. And if you need advices or counseling, then mabuti kung mapag-uusapan natin yun ng maayos. Tumayo ang gwapong prof nila at ito na rin siguro ang pinakagwapong guro sa kanilang eskwelahan. Inayos nito ang ilang papel sa desk nito. So, see you tomorrow, Miss Ramirez. Ipapasabi ko na lang kung anong oras tayo exactly magkikita. Pahayag nito bago ito lumabas. Ala, Miss Ramirez, ingat ka doon. Magaling daw yon. Banta ng isa sa mga klase niyang babae. Magaling sa? Tanong nung iba. Sa babae, lapitin daw si sir sa bata at maganda. Napalunok si Althea at iniyakap niya sa sarili ang kanyang pinakamamahal na shawl. She suddenly felt uneasy and worried. Pero kung totoo man ang sinasabi ng mga kaklase niya, hindi siya magpapadala. Nakikipag-usap lang siya kay Mr. Castro tungkol sa school problems at wala nang iba pa. Trip niya si Althea kasi may maganda na at kapapanganak. Ang swerte naman ni Sir Travis. Bulalas ng isa sa mga lalaking kaklase niya at isa rin sa mga dakilang taga-bully. Dagit-ngit ang kanya mga ngipin dahil sa pambabastos nito. She stood up, grabbed her bag, and silently walked out quick. Hindi talaga niya malunok ang kabastusan ng mga taong yun sa kanya. Nadidiri siya, hindi sa sarili, kundi sa ugali ng mga ito. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, laking gulat ni Althea nang maabutang ipinaghihela ni Lucas ang kanyang anak. The man was busy talking to the baby, kaya hindi siya nito agad napansin. Saka lang nito na lamang nakauwi na siya nang isa rin niyang pinto. Ngumiti ang binata. Naabutan ko kumakatok si Nelia, kaya kinuha ko na sa kanya tong si Darius. Hindi ba siya umiyak? Tanong ni Althea habang lumalapit sa mga ito. Hindi naman, tahimik siya. Balikot nga lang. Ipinahawak muna niya ang bata sa binata hanggang sa matapos siyang magbihis. Nag-order siya ng pagkain through phone at nag-iwan ng 500 piso kay Lucas, pambayad nito sakaling dumating yung in-order niya. Kinuha niya ang anak at sa loob na ng kwarto pinainom ng gatas hanggang sa makatulog ito. Tahimik silang kumain ng dinner na galing sa isang restaurant. Pagkatapos ay inutusan niya ang binata na maghugas ng pinagkainan nila dahil gagawa pa siya ng homework. She went back to her room, checked her baby's diaper, tapos payapa na siyang gumawa ng mga takdang aralin. Tuwing Biyernes na niya tinatapos lahat ng schoolworks niya upang hindi maabala ang kanyang pagpapahinga ng Sabado at Linggo kasama ang anak. But tomorrow will be different. Napabuntong hininga si Althea nang maalala ang habilin sa kanya ng isa sa kanyang mga professor. After finishing all her homeworks, lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa lababo. She brushed her teeth. Maghuhugas na sana siya ng kamay nang maalalang nasa loob pala ng bathroom ang handwash niya. Ang bathroom ay katabi lang ng kitchen. Tinungo niya ito. Pinihit niya ang doorknob at binuksan. Nakaisang hakbang na siya sa loob nang makita niyang may tao ron. It was Lucas at wala itong suot na kahit ano. Nanlaki ang mga mata ni Althea nang aksidenteng bumaba ang kanyang tingin sa bagay na hawak ng kamay nito. Tila naman natigilan si Lucas sa kinatatayuan nito nang makita si Althea. Ilang beses na napakurap si Althea. That thing isn't just a normal thing. It's not even a regular thing. And she already realized what Lucas was doing inside the bathroom. Ba't di ka nag-lock? Tanong ni Althea nang mahimasmasan siya. Her voice was normal, like what she witnessed was not new to her. Ang mga mata naman ni Lucas ang lumaki. Althea acted normal. Ngunit pagtalikod niya, napalunok siya. Her heart was beating abnormally because it's the first time na makakita siya ng ganon. Hindi niya akalaing yung kay Lucas pa ang unang-una niyang makikita. Yung sabon, pakiabot. Pahayag ni Althea.
Hindi na siya makalingon dahil batid niyang hindi pa rin gumagalaw ang lalaki. Maya-maya pa'y may naramdaman siyang bagay sa kanyang balikat. Yung plastic bottle ng liquid soap. Kinuha niya yon. Ngunit kamay ni Lucas ang nahawakan niya. Bigla siyang bumitaw kaya nahulog sa sahigang sabon. Daarte. Nakangiti na saad ng binata. Bigla namang nawala ang takot na nararamdaman ni Althea kanina at muli siyang humarap sa loob ng bathroom. Thank God, ulo at kamay na lang ni Lucas ang nakalitaw dahil itinago nito sa likod ng pintuan ang ibang parte ng katawan nito. Ginamit mo yan sa kung anong ginagawa mo tapos ipapahawak mo sa akin? Bastos ka talaga. Pahayag ng dalaga. Wala namang dumi oh. Itinapat naman ni Lucas ang kamay nito sa mukha niya. Normal lang sa aming mga lalakang ginagawa ko. Ba't ka kasi biglang pumasok ka? Gagawa ka pala ng kababalaghan. Ba't di ka nag-lock? Tugon naman ng dalaga. Naiintindihan niyang kailangan ng isang lalaki yon. Ngunit yung ginawa ni Lucas ay wala sa tamang lugar at tamang timing. Kaya somehow, nandidiri siya. Sige na, ang sakit na. Alis na dyan. Anong masakit? Tanong pa ni Althea nang mapansing tila namimilipit ito. Wala. Lucas shut the door close. Narinig ni Althea ang paglock nito. Ngayon pa siya naglock? Napapailing siya habang pinupulupot ang nahulog ni sabon. Pag-ikot niya ay napangiti na lamang siya nang wala sa sarili. He's cute and interesting. Naibuga ni Lucas ang inunguya niyang pagkain sa ibabaw ng hapagkainan. Kumakain sila ng breakfast ni Althea. Masyado silang tahimik. Nakasentro ang isip niya sa nangyaring pagkahuli ng dalaga sa kanyang ginagawa sa loob ng banyo. After that, he still felt embarrassed. Yumuko nga siya dahil pakiramdam niya wala na siyang mukhang ihaharap rito. Though he wants to sincerely apologize for what happened, he can't speak even if he forced himself. Siguro dahil yun sa kahiyang nararamdaman niya. Napakalalim ng iniisip niya tungkol sa nangyari nang biglang magsalita ang dalaga ng malaki pala. Humalo ang mga butil-butil na nanguyang pagkain niya sa ulam, sa sinangag at maski sa plato ni Althea. Lucas' expression instantly became pale. What are you doing? Napatayo ang dalaga at mataas ang boses nitong nagtanong. Umabot pati sa damit nito ang pagkaing na iluwa ni Lucas. Kaya naman halata sa mukha nito ang inis. Ano yung malaki? He absent-mindedly asked, ignoring the pointed look from the woman. Wala ka bang proper eating etiquette? Painis na tanong nito na inignora rin ang tanong niya. Ano nga yung malaki? Tila nauubusan ng pasensyang tanong ulit niya rito. Iba kasi ang bagay na pumasok sa isip niya kaya gusto niya iyong maklaro. If he's thinking it right, then he would be the most grateful man in the universe. Wala nang dahilan para mahiya pa siya. Anong malaki? Kunot noong sigaw ni Althea. Yung sinasabi mong malaki. Sagot ni Lucas. May sinasabi ba akong malaki? Pinandilatan siya ni Althea ng mata. At hindi lang yon, napamewang din ito. Oo, ang sabi mo, malaki pala. Sagot niya with feelings. Napanganganang painosente sa Althea. Nalukot ang noo niya, tsaka pumilig ang kanyang ulo. She seemed to be completely innocent and unaware that actually, she knows what Lucas is saying. She just can't admit it. She pretended to wonder for a short while before acting as